their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitira nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? President, ang sabi po ng Secretary ay kahit doon sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung doon din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in obedience pa rin. That's where this comes in, Mr. President. Hindi na ma-afford eh. That's the problem. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng Good Gentlewoman last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang Itong inyong NHA, some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog, they are being relocated tonight. Ang doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. Mas better pa yun. Kaysa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas, tapos hindi naman ma-afford ng mga tao, saan mo dadalhin yung mga tao? Paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo, saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? Di homeless na naman yun. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, naisusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Las Piñas for I think 30 years, and it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land. That they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now. And they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Yes, Mr. President. If I may, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil ulit-ulit natin ini-impress yun sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically, sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa final na GAA. Halimbawa po mula 2016, ang propose ng funding ng 1 billion pesos hanggang sa 2024, hiniling ang 13 billion pesos. Pero ang naibibigay lang halimbawa, o naibigay pala nitong 2024 GAA ay 126 million. But you will have money to build condominium. Sorry, what? No. What I'm trying to say, Mr. President, is nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga, nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH, precisely to say what the Good Gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandon na natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP, i-sustain natin, and then you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang government guarantee ay pwedeng sama-sama tugunan yung ating housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan historically. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500. Nakakaawa naman itong ating mga vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan na totoong nangangailangan. Kahit sa baha ay tumatawid para makatulong, hindi ko ikakahiyang purihin sila sa kanilang ginagawa para sa ating mga kababayan. Kapuri-puri din ang mga followers sa mga vloggers na tumutulong din para matulungang magawa ng tahanan ang ating mga kababayan. Sila yata ang mga bagong bayani ng mga mahihirap
Salamat naman sa social media dahil ating maiparating ang mga information na dapat nating malaman, lalo na malapit na ang eleksyon. Sana mai-share sa iba at mag-subscribe sa ating channel, Faithful Believer, para updated sa mga bagong information. It's the Black Friday sale. Hostinger AI website builder. Now from only $195 a month. Get epic savings for a limited time only with a free domain, free email. Kasi kami, in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it? At gusto natin tayuan ng condominium when it's more affordable for the poor. Mr. President, if I may make a few more points of record para lang makumpleto din itong discussion namin ng good gentlewoman. Ang priority po ng DSUD kasi, hindi yung lupa lang. Gusto ng Secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government guarantee. Condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero they cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon? Saan nila dadalhin? Hindi po pa. Paalisin eh. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. O where will they go? Mr. Secretary, may problema po tayo sa Las Piñas kasi what I'm trying to show here is pag kinumbine po natin yung mga tried and tested na housing programs natin tulad ng CMP, tulad ng GLAD, plus itong 4PH na isinusulong natin with government guarantee, masasagot yung housing backlog natin, pati sa mahihirap, pati particular sa Las Piñas. So paano po natin tutugunan yung problema? They cannot afford the condominium. I'm telling you. Kasi I know how to build condominium, so I know that they cannot afford that. Ang ayoko lang naman, mawalan sila ng opportunity to have land.
O kung hindi nila kaya ang condominium, give them the opportunity to own the land and let them build houses in the future. Yun namang kanilang houses, meron silang houses, ililipat lang nila doon sa lupa na allocated for them. We have seen it. Actually, Now, Mr. their homes are 4 stories kasi dahan-dahan nila 30 years, dahan-dahan nilang binil. Precisely, Mr. President. Yes, Mr. President. Yung sinasabi po ng gentlewoman, yun po yung pinupuntahan ko, na given yung best practice natin sa CMP, yung best practices ng ibang mga informal settler community sa GLAD, na pwedeng mag-combine yun dun sa components ng 4PH, na ito nga, gaya ng sinabi nyo, over time, naging 4-story. So, yun po ay consistent dun sa mid-rise na condominium na sinasabi na, I hear the good gentlewoman, Mr. President. 500 pesos for the land. That they can afford. O later on, magsisave sila. Pag lumaki ang anak nila, nakakasave sila, then slowly they build their homes there on the land. But ang sinasabi ko, don't deprive them of the land because you want to build condominium. Yes, Mr. President. They cannot afford the condominium. Opo, gaya ng nabanggit ko po kanina sa Good Gentlewoman, ang konsepto po ng department sa 4PH and with government guarantee ay yung mismong informal settlers na nandun sa isang Hindi lupa. nga sila ko-qualify eh. Kasi wala silang income na gano'n that can afford to pay for the amortization of the condominium. Let's be practical. They cannot afford that. Mga ano lang yan eh, tricycle driver. Mga nagtitinda sa palengke. Hindi naman everyday continuous ang income nila. Wala naman magsa-certify sa income nila, napapasa sa pag-ibig. Alam mo, kung mag-process sa pag-ibig, there should be a certification of your income. Who will certify for the tricycle driver and the nagtitinda sa palengke? Mr. President. Kami rin, nagpo-process kami sa pag-ibig. Kami nga, nagda-down pa sa amin ng ang laki-laki, bumabagsak pa rin sa pag-ibig. Nire-refund namin yung down payment kasi they cannot qualify. Mr. President, kahit sa 4PH na may government guarantee, may nakikitang importanteng papel ang pag-ibig. But to get back to the important concern ng Good Gentlewoman, meron na po tayong proof of concept with informal settlers sa Bacolod. Tama po? Sa Bacolod. So, I hear what the Good Gentlewoman is saying, yung problema sa Las Piñas. When there are no homeless or poor people there. Here in Las Piñas, they will remove the homeless and the poor people to build the condominium. Where will the poor and the homeless go? Hindi naman sila ko-qualify dun sa pag-ibig to buy the condominium. How do we solve that? If the Good Gentlewoman would allow, pwede ko pong i-present yung data doon sa case study, yung best practice na na-establish doon sa Bacolod. Baka sa Bacolod, okay. Yes, of course. Ibig ko lang pong sabihin. Baka gumasta ang LGU. Well, actually, Mr. President, yun po yung nabanggit ko sa Good Gentlewoman kanina. Kaya nga po, the problem is our LGU cannot spend. We only earn 3 billion a year. Yes, Mr. President. 55% will go to marunong ako sa finance. 55% will go to PS and overhead. Di matitira lang 1.2 billion. And that will cover yung health benefit, yung educational benefit, yung pag-support sa mga police, pag-support sa fire department and everything. What will they spare for homes of the poor? Yes, Mr. President. I appreciate po na magkakaiba ang specific situations on the ground. Hindi tayo nagkakaiba. Siguro, ang difference lang natin, nakita ko na yan sa Las Piñas. Yes, and I know what happened. Yes, so I'm sharing you. Maybe si Secretary, sanay siya sa private. Sanay ako sa, tanungin mo ang iyong NHA, ako ang nagre-relocate linggo-linggo sa kanya. Dinadala ko sa NAIC kasi doon sa NAIC, walang down payment, 700 ang hulog. Tingin ko, kayang-kaya yun ang mahihirap. Bakit ayaw gumawa ng programang gano'n na kaya ng mahirap? Bakit pipilitin ng mahihirap mag-condominium which they cannot afford? Yun lang ang question ko. I just want to tell the should that they should give the option to the people what they want.
If they want condominium or if they want the land. Parehong advocacy natin dyan, good gentlewoman, Wag kahit nilang bilang sponsor puwersahin sa mag-condominium kung hindi kaya. They, Yes, they Mr. be President. given the option to buy the land. And then yung land na lang. Kasi sa amin, gusto lang nila, kanila yung lupa. And mura lang yun. Oh, give them the option. Don't force them to buy from the condo because many of them cannot afford it. Oh, yun lang ang inaano ko sa inyo, that after all, your mandate is to provide for the homeless and the poor. Eh bakit mo po pwersahin mag-condominium yung homeless and poor if they cannot afford it? Oh. Oh. Yes, So, Mr. yung option na yun should not be removed from them kasi gagawin nila, tatanggalin nila yung mga homeless and poor, tapos tatayuan nila ng condominium, tapos hindi naman magkukwalify yung homeless and poor to buy the condo, where will they go? Yes, Mr. President. 100